Ba't hindi may nakain? Pampahaba ng buhay? Kamusta na pala yung tindahan mo? Tindahan. Dumarami na yung suki ko. Sa tingin ko, ilang linggo na lang, matatalo ko na yung Dolores Kakanin. Mangarap ka, mangarap ka. Alam mo, pag nangyari, hindi talaga kita papansinin. Hindi mo kaya. We. Oo. Manang? Manang? Bibili na pala sa palengke ang pera? Dali lang. Bayad ko. Plastic. Ito? Ito yung perang kinita ko sa tindahan ko. Wala naman din ako pinapasweldo empleyado, kaya ito, naipon. Hindi na kasya sa wallet ko eh. Hindi naman pwede sa alkansya kasi puro papel. So, lagi mo siyang dinadala? Oo, mahirap na. Alam mo bang mas delikado kapag lagi mo siyang dala? Paano pag nahulog yan? Di sayang lahat ng pinaghirapan mo. Anong gusto mong gawin ko? Ibaon ko sa lupa. Ikaw kaya ibaon ko dyan, ma-decompose ka. Parang pang matanda lang yun eh. Tsaka hindi naman ganun kalaki yung pera ko para ibang ko pa. Wala naman kasi yan sa halaga. Tsaka nagsisimula ka pa lang naman. Pag dumami yan, saan mo ilalagay? Sa maleta. At isa pa, kapag hindi nilalagay ng mga tao ang pera nila sa bangko, lilitang kita ng gobyerno galing sa negosyo, babagal ang pag-unlad ng bansa. Alam mo, may point ka. Kunin mo na yung sukli mo, may pupuntahan tayo. Tara. Manang, Dili. kukunin ko na po yung... Kapag nag-retire ako sa pagtuturo, magiging negosyante ako. E di mamimiss mo yung pagtuturo mo, yung mga estudyante mo. Siyempre, mamimiss ko. Pero magkikita pa naman kami eh. Mas masaya nga yun eh. Pag nagkita kami, malalaki na sila, successful, pasasalamatan ako. Pero kapag ikaw na yung nagmamanage ng negosyo natin, alam mo, Peggy, para ka rin teacher sa mga trabador natin. Oo nga no, maraming math at English sa negosyo. Tama-tama, binanggit mo yan. Eto, tulungan mo ako dito sa math ko. Math mo? Pili estudyante. Hindi kasi, nag-iisip ako ng iba't ibang option kung paano ko mapapalago yung negosyo natin. Peggy, lumalaki na si Echo, siyempre, dadami rin pangangailangan natin. Patingin na nga ng assignment mo. Yung mga yan, Matatanda ko yung sinabi sa akin ni tatay eh. Sabi niya yung lahat ng malaking bagay nagsimula doon sa maliit. Pero sa tingin ko tapos na tayo sa maliit na shop eh. Dapat siguro palaki na natin to. Dahil gusto natin kumita na mas malaki, dapat mas malaking kapital ang kailangan natin. Mahirap na desisyon yan ha. Basta pera at investment ang pinag-uusapan, malaking risk. Alam mo, Peggy, basta't kasama kita, lahat ng yan, susuungin ko. Saang linya ng pelikula mo naman ako, yan? Anong linya? Iniisip ko yun, Eto nga, tingnan mo. Iniisa-isa ko na yung mga bagay na mga kailangan ng additional funds. Lalong-lalo na to unang-una, mga raw materials natin. At para madagdagan ng kita, kailangan pabilisin ang produksyon ng tsinelas. Kailangan nating mag-invest sa bagong equipment. Tama ka dyan. Siyempre, pagka may bago tayong equipment, dapat magdagdag tayo ng mga staff. Dapat din magdagdag tayo ng pondo para dun sa mga tao pa susweldohin natin. At kapag nagdadag tayo ng asset sa negosyo, doble ingat dapat tayo para ma-maximize natin to, no? Dahil kung hindi magiging efficient ang negosyo natin, Penny. Lahat ng pinagpagura natin, lahat ng ito, masasayang lang. Paano naman natin ma-afford itong mga bagong investments na to? Hindi pa naman kumikita ng ganong kalaki yung shop. Penny, maraming paraan. Nandiyan ang bangko. Sa bangko, pwede tayong manghiram. Oo nga, no?
Bibigyan nga pala ng business loan ng bangko. Ay, meron pa sinabi sa akin yung co-teacher ko. Pwede daw tayong kumuha ng investors, yung parang partners, di ba? Pwede natin gawin yan, pero siguraduhin natin na yung makakasama natin sa business. Hanggat maaari, kaibigan natin ito, yung taong mapagkakatiwalaan natin. Malayo na rin ang narating na negosyo natin, di ba, Renato? Alam mo, kahit ako, Pelia, hindi ako makapaniwala. Nasa tsinelas ang buhay natin. Aling Feli. Aling Feli. Oy. Aling Feli. Sorry. Nananaginip na naman ang gising. Okay lang po. Medyo sanay na naman po ako. O dahil nandito ka na, magpapahingi ako ng tulong sa'yo para sa cash flow statement, ha? Naku, ma. Bakit ayaw mo sa math? Hindi. Gusto ko nga po niyan eh. Ano po ba yung cash flow statement? Ang paggawa ng cash flow statement para ding gumagawa ka ng report sa klase. Kung ako yung teacher mo, pinagawan kita ng report kung saan napunta ang pera ng negosyo ngayong buwan na to. Yun ang cash flow statement. Madali lang po pala. Pero ang ituturo ko sa'yo ngayon, yung ginagamit sa small and medium scale businesses na katulad ng shop natin. Sige po. Gusto ko pong matutunan yan kung paano gumawa. Paano po ba? Ito ang tinatawag na balance sheet. Importante ito sa lahat ng negosyo dahil sa pamamagitan nito malalaman ang totoong lagay ng isang negosyo. Simple lang ang equation sa lahat ng balance sheets. Assets should be equal to the sum of the liabilities and owner's equity. Pero bago yan, ipapaliwanag ko muna sa'yo kung ano-ano ang mga to. Alam nating lahat na maituturing na assets ang lupa, gusali, sasakyan at salapi. Pero marami pang ibang kasali dito gaya ng mga calculators, computers, relo, hagdanan, papel, photocopying machines, at iba pa. Matatawag ding asset ng isang negosyo ang copyright at patents. Kabilang sa liabilities ang short at long-term loans, bills for utilities, renta, mga gastusin para sa empleyado, buwis, at iba pang katulad na expenses. Ang mga ito ang nakakabawas sa halaga ng assets. Dito naman nakasaad kung magkano ang stocks at kung ilan ang kabuuang shares ng isang negosyo. Hindi nakalagay sa balance sheet ang pangalan ng partners at kung magkano ang share nila. Importante ito para protektahan ang partners at negosyo at para na rin maiwasan ang anumang sigalot. Ang ganitong pag-iingat ng pera tulad ng mga maliliit na negosyo katulad natin ay walang pinagkaiba sa fiscal policy ng gobyerno. Parang nagigets ko na. Ang ekonomiya ng bansa ay isang negosyo na para umunlad ito, kaya kailangan kontrolado ang pera na pumapasok para lumago. At kapag nangyari ito, mapipigilan ang sobrang pagtaas ng presyo ng bilihin ang mapabawasan ng unemployment sa bayan. Aling Feli, nosebleed ako doon Ako din eh. Pero huwag kang mag-alala, masasanay ka rin. O paano next month, ikaw na lang mag-isa? Opo, basta marami pong bimpong pamunas ng balingoy-ngoy ko. Pero Aling Feli, marami pong salamat Para saan? Sa bimpo? Hindi. Sa lahat po. Sa lahat po ng mga itinuturo niyo po sa akin. Pasensya ka na rin. Dahil parang minsan, ang kausap ko, estudyante ko. Kapag gano'n, isipin mo na lang na nasa dugo ko talaga ang pagtuturo, ha? Gusto ko nga po yun. Libreng edukasyon. Kung estudyante kita, 99%. Ay, hindi 100. Next month, malay mo. Marami pong salamat, Aling Feli. Kasi sa mga itinuturo niyo po sa akin, nagagamit ko po yun sa buhay ko. Total na banggit mo na rin yan, lulubos-lubusin ko na, ha? Ang balance sheet ay hindi lang ginagamit sa negosyo. Applicable din to sa personal life. Ano po ang ibig ninyo sabihin?
Ang perang ipon ng isang negosyo ay ginagamit sa pagpuproduce ng goods and services. Kapag hindi maingat ang isang negosyante sa paggamit ito, maaari itong maging dahilan ng paghinto ng produksyon at tuluyang pagsasara ng negosyo. Ibig sabihin, kailangan ko rin po ng balance sheet. Hindi pa sa ngayon. Ang kailangan mo, savings. Savings? Mika, Ano? iihi ako. Na naman? May problema ba yung pantog mo? Kinakabahan ako eh. Tama ba tong gagawin natin? Oo naman. Dito nagde-deposit si Aling Feli. Tsaka sikat ako dito, no? Si Aling Feli, negosyante yun. Ako, isang hamak na magkakakanin lang. Oh, di ba sabi nga nila, ang malalaking bagay nagsisimula sa maliit, di ba? Ayos, may pag-asa ka pa. Good morning po. Good morning. Good morning po. Mika, ikaw yung kaibigan ni Aling Feli, di ba? Opo. Sabi sa'yo, sikat ako dito eh. Kukonsulta po kami sana kasi yung kaibigan ko po, kailangan po mag-open ng account. Umuwi na tayo. Tingin ka nga dyan. Kasi po, may naipon na po siya maliit dahil po dun sa maliit na tindahan. Tapos, kailangan niya po mag-open ng account para matago niya po dun. Nakakatuwa naman ang sipag mo. Yung aking anak, hingi ng baon sa akin eh. Buti ka at kahit paano kumikita na. Thank you, pero hindi naman ako mayaman. Ang bangko ay para sa lahat ng tao at hindi lang ito para sa mayayaman. Maganda yan hanggat bata ka eh. Mag-umpisa ka mag-impok. At maraming dahilan kung bakit importante yung pag-iipon. Kailangan lagi tayong handa kapag may emergency o hindi inaasahang pangyayari. Ang pagkasira ng sasakyan at pagkakasakit ay mga halimbawa ng emergency. Kapag may ipon, mayroon tayong mahuhugot na panggasto sa mga ganitong sitwasyon. Hindi lang sa negosyo may mga biglaang gastusin. Sa pang-araw-araw na buhay, lagi may ganyan. Minsan, kapag nagigipit, napipilitan tayo magbenta ng mga ari-arian natin. Pero kapag may ipon, mapoprotektahan natin ang mga kagamitang ito. Lalo na yung mga mahalaga para sa atin. Kapag may kaunting pera sa bangko, nakakabawas ng kaba. Kung ano't ano man ang mangyari, halimbawang matanggal sa trabaho, may kaunting pondo para makapagsimula ulit. Ang perang iniimpok sa bangko ay insured. Ibig sabihin, kahit magsara ang bangko, papalitan nito ang pera mo. Madaming maaaring mangyari sa pera kapag wala sa ligtas sa lugar. Maaaring manakaw, makain ng sunog, at iba pa. Sa bangko, your money is safe. Bukod sa kahalagahan ng bangko sa mga tao, mahalaga din ito sa ekonomiya ng bansa. Dahil sa mga pera na pinapasok ng mga depositors, nagkakaroon ng seed money ang mga maraming negosyo dito sa ating bansa. At ang buwis na ibinabayad ng mga negosyong ito ay ginagamit naman ng gobyerno para sa gastusin ng bansa. Ibig sabihin yung mga nakatagong pera sa ilalim ng kama ko, hindi ako nakakatulong sa ekonomiya ng Pilipinas noon. Tama ka, Rico. Saan ako pipirma? O, di ba? Sabi ko sa'yo, magandang idea to eh. Ay, salamat, Mika. Kikita yung pera ko kahit papaano. Kung nakalagay lang sa plastic, walang kita. At nakakapraning pangdalin. Pag-isipan mo, Rico, yan. Hindi na ako kailangan na pagdesisyonan ko na. Meron ko ba namang ID at pictures dyan? Meron o. Ito yung pera muna. Tapos, ito po ang aking may wagang picture. Ayan po. Ayan o. Perfect. Salamat po. Ito na yun. Sige po. Pagod. Ang daming under construction sa lugar natin, no? Sign of progress yan, Chong. Buti nga eh. Ibig sabihin,
may napupuntahan yung taxes na binabayaran nila mama. At magandang senyales yan para sa isang developing country katulad ng Pilipinas. Ibig sabihin, mas mabilis ang economic growth. At kalaunan, magiging stable na ang employment ng bansa. At alam mo ha, mas magiging epektibo ang fiscal policy kung mas mauunawaan ito ng bawat Pilipino. Oo nga eh. Kadalasan, dahil sa kakulangan ng impormasyon, hindi na i-remit ng mga taxpayers ang dapat nilang ibigay. Ang nangyayari tuloy minsan, kung sino pang malaki ang kinikita, maliit na buwis ang binabayaran. At kung sinong maliit ang kinikita, sa buwis na napupunta ang kanilang pera. Hay, ilang taon na lang, magbabayad na rin tayo ng buwis. At masasabi natin, lahat ng natatanong mo, may kontribusyon ako dyan. Tignan mo ang daming unemployed sa Pilipinas. Ibig sabihin, hindi lahat nakaka-afford magbayad ng buwis. Pero kung titignan mo ang paligid, ang daming bagong gusali ang pinapagawa. Pero hindi lang naman sa income tax kumikita ang gobyerno. May iba pa rin pinanggagalingan ng panggastos nila. Ang pamahalaan ay tumatanggap ng bayad para sa ilang serbisyong ibinigay nito sa mga mamamayan. Ang tawag dito ay fee. Binabayaran din natin sa gobyerno ang iba't ibang serbisyong ibinibigay para sa ating convenience. Ang tawag dito ay price. May mga bagay naman tayong binabayaran na napupunta sa pagpapagawa ng mga kalsada at iba pang public works. Special assessment compulsory payment naman ang tawag dito. May ilang kumpanya sa bansa na pag-aari ng gobyerno. Ang kinikita ng mga ito ay tinatawag na profit. Ang gobyerno ay may mga ahensyang nagpapahiram ng pera sa mga nangangailangan. Mapa-investment man o personal, ang kaunting tinutubo ng gobyerno sa mga pautang na ganito ay nagagamit sa mga gastusin din ng bansa. Bukod dito, ang GSIS at SSS ay nagbibigay ng life insurance plans, retirement benefits at disability benefits para sa mga empleyado. Huwag yumaman ako, hindi ako mandadaya sa income tax ko. Dapat lang. Yan kasi yung paraan para makatulong sa pamahalaan. Direct tax ang tawag sa buwis na direktang kinokolekta mula sa taxpayers. Eh paano yung VAT at sales tax? Indirect tax ang tawag dyan dahil kinokolekta ito mula sa mediators na siya naman transfer sa pondo ng gobyerno. Ang direct tax ay tinatawag na progressive dahil habang lumalaki ang kita ng isang individual, lumalaki rin ang buwis na binabayaran niya. Ang indirect tax naman, gaya ng VAT at sales tax, ay regressive dahil hindi ito nagbabago. Lumaki man o lumiit ang kita ng isang tao. Bottom line, expense nga tinatawag ang tax para sa mga taxpayers. Pero income ito para sa gobyerno, na siya naman ginagamit para sa kapakanan natin. Win-win situation. Winner! Tulog na tayo? Sa tingin ko, madadaig ko na yung tindahan ng dollars. Yun yung kung bakit. Ay, nakalimutan ko yun. Doon yung lugar kung saan yung pinag